Hola sa inyong lahat! Andito na naman po ang inyong nag-iisang Mama Mia para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan for today's video. And syempre, welcome back to our channel sa ating mga dati pang subscribers at syempre sa mga nagbabalik na nakikinig ngayon. Hello po, maraming salamat at kayo'y nakabisita dito sa ating tahanan. And syempre sa ating mga bagong subscribers, sa ating mga bagong tagapakinig at syempre dun sa mga ngayon lang talaga nagawi dito sa ating tahanan. Maraming salamat po. Naway magustuhan nyo dito. Naway makapag-subscribe din kayo. Syempre makapag-click na rin ng notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing meron tayong bagong video na ilalabas dito sa channel natin. And syempre bilang pasasalamat, nais ko munang batiin yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Kay Jade Nilios, maraming salamat. Hi kay Harbor 2368, maraming salamat sa iyo. Tuan Hien Tuan, ayun, maraming salamat. Maria Elena Abe, Jane Rosales or Janet Rosales, maraming salamat and happy birthday advance sa kanyang asawang si Jeffrey de la Cruz Rosales na magbe-birthday bukas September 4. I love you din. Ayan, we love you daw sabi nila. Hi kay baby girl Len, maraming salamat sa pakikinig. Ayun, salamat naman at minukbang mo ang ating mga kwento. Grabe ka ha, 400 plus na kwento yung pinakinggan mo talaga. Hi kay Maria Fe 0325, maraming salamat. Lilibet Rivera, thank you so much dahil everyday kang nakikinig sa akin habang nagtutuhog ka ng sampagita at nagluluto. Hi kay Colasio, maraming salamat. Oo, sana gumaling na nga itong boses ko, itong ubo ko. Rio Piano, maraming salamat. Gimaras Girl, thank you. Leonie Hiso, maraming salamat. Lily Munar. Hello din kay Team Kyle Vlog, thank you so much. Hi naman kay Aubrey Ninji, maraming salamat sa iyo. Reynaldo De Vera at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Lanza Nathan, maraming salamat. Hello kay Amara Chanel Amaro, thank you so much sa iyo. Charmaine Jean Piscino, hello sa iyo. Hi din kay Chair Fern, maraming salamat. Hello din kay Jaime Rodriguez, ayun. Hi kay Jaime Rodriguez na nakikinig sa atin. Gerald Rebinito from Aklan, maraming salamat po. Riza Carlos. Hi din kay Erlinda Hubak, ayun. Hi din kay Lily Wingin, ayun. Hello po Lily. Gladys Bakbak, maraming salamat. Jeneline Lagerta, thank you so much sa iyo. Hello din kay Norhata Beda, ayun, Marjorie Molato, Jolinda Albia from Riyadh. Maraming salamat and sa lahat ng mga taga-Qatar. Thank you so much po sa inyo. Mondi 8217, maraming salamat. Sunny Girl, thank you po. Hello din kay Gail Easy. Kay Laila Perez, maraming salamat. Hi kay Laila Akot, ayun, na pampalipas oras daw niya itong ating programa. Maraming salamat po talaga. Jowa Chimpalang, ayun. Maricris Dakuma, Renaline Senar Vlog, maraming salamat. Ayun, from Samar. Hi naman kay Renaline Sinar Vlog nga. Frix Magno, maraming thank you sa'yo. Florence Gallego, maraming salamat. Lady Kim, Teodoro Crisostomo, hello kay or from Hagunoy, Bulakenyo, maraming salamat. Hi naman kay Gretchen Gaurana, maraming salamat. Richelyn Genil or Hinil, Kawaii Jasu Channel, Madulin. Parang magaling, ganon. Ay kay LV Lapot, maraming salamat. Ayan, Dayan GH, thank you so much. And of course, sa lahat po ng nakikinig sa atin, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Nako, hindi na natin patatagalin dahil alam kong medyo excited kayo sa kwento natin. Alam nyo ba, nakakaano yung kwento natin ngayon? Parang nakakapagbukas ka isipan at syempre parang makakapagnilay-nilay tayo. And maiinis tayo. Ewan ko kung anong mararamdaman nyo. Eto na po, simulan na natin ang ating kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ang labis na pagkainggit at pagsiselos
Sa mga biyayang natatamasa ng iba ay masama dahil dito nag-uugat ang kadiliman na nananahan na sa ating mga puso. Pero masama bang hangarin na maging maganda din ang buhay natin? Masama bang isipin na deserving din tayo sa lahat ng magagandang bagay dito sa mundo? Dear Mama Mia, una po sa lahat ay nais ko pong humingi ng tawad kung kayo man po ay maiinis, masistress at maha-high blood nitong kwento na isishare ko sa inyo. Ito po ay kwento ng buhay ko. Hindi ko na po kasi alam kung ano pa ba ang gagawin ko para makapaghingi ng tawad sa taong sinaktan ko ng labis. Sa taong dapat ay pinoprotektahan ko, pero ako pa ang gumawa ng paraan para manakit sa kanya. Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Beth. And I was 16 years old nung ginawa ko ang isang pagkakamaling pinagsisisihan ko pa rin hanggang ngayon. Hindi po ito ang pagkakamaling buod ng kwento ko, pero dito po kasi nagsimula ang lahat. Mama Mia, bata pa lamang ako ay may kaibigan ng mayaman ang aking mga magulang. Alam kong mayaman sila dahil kapag pumupunta sila sa bahay namin ay nakadikotse po sila. At yung kotse ay hindi basta-basta. Yung magagara talaga at magaganda. Yung pinagtitinginan talaga maging ng mga kapitbahay namin na meron namang sariling sasakyan. Yung kotseng kinaiinggitan. Mama Mia, ang kaibigang ito ay kaibigan pa ng nanay ko simula nung college sila. Mayaman daw kasi talaga ang pamilya nito at nakapag-asawa pa ng mayaman kaya mas lalong yumaman. Meron silang anak na itago natin sa pangalang Kevin. Si Kevin, Mama Mia, ay gwapo. Pero sa tingin ko sa kanya ay lampa. Dahil payatot po siya nung kami ay mga bata pa. Naririnig ko pa noong sinasabi ng mga magulang namin na kapag lumaki na raw kami ni Kevin ay pwede daw kami para sa isa't isa. Tuwang-tuwa naman noon ang mama ko. Sa hindi ko malamang dahilan ay parang grinom na ako ng mama ko na talagang si Kevin na ang mapapangasawa ko hanggang sa pagtanda. Pero baliwala lang sa amin ni Kevin yon. Naglalaro kami bilang magkaibigan kaya lang kung minsan ay naiirita ako sa kanya kasi nga Mama Mia may pagkalampa talaga siya. Lalaki siya pero siyang lampa. Siya yung binubuli lalo na doon sa mga kapitbahay namin siguro dahil siya ang kakaiba. Meron siyang makakapal na eyeglasses dahil hindi siya masyadong nakakakita. Mahilig daw kasi siyang masyadong magbasa. Matalino din itong si Kevin, Mama Mia. Kaya kung minsan, nabobore din akong kausap siya. Nung nagdalaga at nagbinata na kaming dalawa, ay tsaka na namin napag-isipang pag-usapan ang mga naririnig namin mula sa aming mga magulang. Kevin, hindi ka ba naiirita kapag sinasabi ni na mama at papa na tayo talagang magpapakasal hanggang sa huli? Hindi naman, bakit Beth? Naiirita ka ba? Oo parang pinapangunahan nila tayo. Parang sila na ang nagdedesisyon sa buhay natin. Ganun naman talaga ang mga magulang. Gusto lang nila na mapaayos tayo. Well, sa bagay, baka ganun nga. Pero ang totoo, Mama Mia, ay ayoko kay Kevin. Dahil nga hindi ko siya type kasi lampa siya, payat, at para po siyang pangkawit ng niyog at minsan ng mangga. Napakapayat niya. Matangkad nga siya, oo. Pero parang ako pang magtatanggol sa kanya. Ang type ko kasi noon sa lalaki ay yung medyo brusko, yung medyo bad boy. Yung lalaking ipagtatanggol ako. Yung lalaking lalaki talaga pero takot naman sa akin. Yun ang gusto ko sa lalaki. Yun bang mga nasa pelikula, Mama Mia? At hindi ganun si Kevin. Kaya ayoko sa kanya. At isa pa, mas lalo akong naiirita dahil pinagpipilitan talaga ng mama ko na si Kevin daw ang isama ko noon sa aming prom. Si Kevin nga ang isama mo?
Mama, ayoko nga. Lampa yun eh. Tsaka pagtatawanan lang ako ng mga kaklase ko. Tignan mo nga, ang kapal-kapal ng glasses tapos ang kapal-kapal pa ng buhok na kulot na ewan. Bakit? Gwapo naman si Kevin ah. May itsura nga siya mama pero hindi siya yung gwapo para sa amin. Pero sa huli Mama Mia ay wala rin akong nagawa. As usual, dapat ay masunod ang mga magulang. Kaya sila pa rin ang nagdesisyon dahil kung hindi raw ay hindi nila ako pasasamahin sa prom. Kaya wala akong nagawa noon, kundi si Kevin talaga ang naging date ko. At simula nga noon Mama Mia, si Kevin ay lapit na ng lapit sa akin. Lagi na siyang nakabuntot sa akin kahit saan ako magpunta, lalo na kapag wala siyang klase. Si Kevin po ay sa private school nag-aaral samantalang ako naman ay sa public school. Hindi naman kasi kami mayaman. Ewan ko ba, siguro talagang malapit lang ang aming mga ina sa isa't isa, kaya kahit na hindi kami mayaman ay best friend pa rin ang turing ng mama ni Kevin sa mama ko. At tuwing may okasyon sa kanila ay lagi po kaming imbitado. Ang totoo niyan Mama Mia, kahit nga sa mga pa-travel nilang pamilya ay imbitado kami, kaya lang nahihiya ang mama ko kaya hindi kami sumasama. Ang totoo, hindi ko alam kung gusto ko bang sumama sa kanila. Sure, gusto kong makakita ng mga magagandang lugar. Gusto kong makapunta sa mga magagandang lugar dahil gusto ko yung ipagmayabang sa aking mga kaibigan at mga kaklase. Kaya lang, ayoko rin dahil ang totoo niyan, alam ko naman na kapag sumama kami ay lagi lang kaming pagdidikitin ng mga magulang namin sa isa't isa. Ayoko talaga sa ganun. Hanggang sa Mama Mia, nakilala ko ang isang lalaking itago natin sa pangalang Daniel. Si Daniel po ay mula sa ibang school na public din. Kaibigan siya ng isa kong kaibigan at nagkakilala kami dahil umattend kami ng piyesta sa kanila. Ayaw akong payagan noon ng mama ko. Isama mo si Kevin kung gusto mo. Ayoko nga ma. Pinagbigyan na kita dun sa prom ha. Pinagtawanan na ako ng mga kaklase ko. Sana naman dito, wag mo nang isama si Kevin tsaka hindi niya magugustuhan dun. Hindi naman po yun pang mayaman. Si Kevin naman ay hindi maarte, hindi rin naman tayo mayaman pero lagi siyang nandito sa bahay natin. Basta maayoko. Walang nagawa ang mama ko, kundi ang pagbawalan ako na pumunta doon sa piyesta Mama Mia. Kaso wala rin siyang nagawa dahil tumakas ako. Doon ko nga nakilala si Daniel. Si Daniel yung lalaking masasabi kong dream guy ko nung mga panahon na yon. Bukod sa matangkad, bukod sa gwapo, ay malaki po ang kaniyang pangangatawan. Siyempre, Mama Mia, malaki at malalim din ang kaniyang boses. Bagay na mas lalong nagpapagwapo sa kaniya. Lalo na kapag nag-uutos siya ng kaniyang mga kabarkada. Feeling ko, hari na hari siya, Mama Mia. Feeling ko ay maton na maton siya, lalaking lalaki. Nung nagkakilala kami ni Daniel ay agad niyang hinalikan ng kamay ko. Para siyang yung tipo na nasa mga pelikula na parang maginoo pero medyo bastos. Ganon na ganon si Daniel, Mama Mia. Hanggang sa naging magkaibigan nga kaming dalawa. Pero simula nung naging magkaibigan kami ni Daniel, ayun naman ang naging simula ng panliligaw ni Kevin sa akin. 15 ako nung mga panahon na yon at magsi-16 pa lang. Sinabi ko kay mama ko na ayoko pang magpaligaw dahil batang-bata pa ako. Pero sabi niya, ganong edad din daw siya nagsimulang magpaligaw at nagsimulang pumasok sa relasyon. Okay lang yan, kilala ko naman si Kevin, tsaka mabait na bata yan. Tsaka gustong gusto ko ring maging balai ang ninang mo. Ang tinutukoy niya ay ang ina ni Kevin. Wala akong magagawa, Mama Mia, dahil sa tuwing bumibisita si Kevin sa bahay ay lagi akong pinapalabas ni Mama. Lagi niya akong pinapaharap dito. Isa lang talaga ang nagugustuhan ko kapag si Kevin ang kasama kong gumala. Yun ay nakakasakay ako sa kanyang kotse. Oo, Mama Mia, mas matanda pa sa akin si Kevin nung mga panahon na yon. May sarili siyang kotse at may sariling driver. Ganun po sila kayaman.
Kaya lang, bukod sa kotse, bukod sa karangyaan ay wala na talaga akong ibang naibigan pa kay Kevin. Pero dala na rin sa udyok at sulsul ng mga magulang ko ay sinagot ko si Kevin. Yun kasi ang isa sa mga magpapasaya sa kanila. Yun kasi ang magiging ticket ko para payagan nila ako sa kung ano mang gusto ko. Nung mga panahon kasi na yun, Mama Mia, ay may namamagitan na rin sa aming dalawa ni Daniel. Hindi naman po namamagitan na nagiging kami na, pero parang MU na kaming dalawa. May paminsan-minsan ay sinusundo ako ni Daniel dun sa school namin gamit niya ang motor ng kanyang tiyuhin. Masayang masaya ako sa tuwing nagmomotor kaming dalawa. Malakas at mabilis magpatakbo si Daniel. Kaya naman ako ay walang magagawa kundi ang kumapit ng mahigpit sa kanyang bewang at yumakap dito. Tuwang-tuwa naman si Daniel kapag magkadikit ang mga katawan namin. Ako din naman, Mama Mia, ay ganun din ang aking nararamdaman. Masayang masaya ako sa tuwing nagkakadikit ang katawan namin sa isa't isa. At nung naging kami ngang dalawa ni Kevin ay lagi na rin siyang nasa bahay. Wala ka bang ibang gagawin? Di ba college ka na? Di ba dapat busy ka na sa pag-aaral mo? Hindi naman ako busy basta para sa'yo. Beth. Mama Mia, sa totoo lang hindi ako kinikilig sa mga sinasabing yun ni Kevin sa akin. Bagkus ay naiirita pa ako. Pero syempre hindi ko pwedeng ipahalata yun. Lalo pat mas nagiging close pang pamilya namin. Lalo pat ang mga magulang ni Kevin, Mama Mia, ay nagdadala ng kung ano-ano pati na rin si Kevin tuwing bumibisita ito sa aming bahay. Bagay na nagsimula rin na mas paginhawain pa ang aming mga buhay. Ang totoo niyan, pati mga damit na mga pangdesente ko, pati mga Sunday dresses at casual dresses ay bigay sa akin ng mama ni Kevin. Pero hindi ko talaga maitatago sa puso ko na hindi naman si Kevin ang laman nito kundi si Daniel. Hanggang sa isang araw, hindi ako sinundo ni Daniel tulad ng napag-usapan namin. Tinanong ko yung kaibigan ko na kaibigan din niya nung magtatatlong araw na hindi siya pumupunta dun sa school namin. Uy, nasa na nga pala si Daniel? Hindi ko na siya nakikitang pumupunta dito ah. Namimiss ko na yung mokong na yon. Sabi ko na may halong pagbibiro pero ang totoo ay nag-aalala na ako kung anong nangyayari sa kanya. Bakit mo ba hinahanap pa si Daniel? May boyfriend ka naman na, di ba? Ano? Anong may boyfriend? Hello, nakita ka kaya ni Daniel nung inihatid ka nung isang magarang kotse dito sa school natin? Yun ba yung boyfriend mo? Hindi ba yun yung kapartner mo sa prom natin last year? Mama Mia, medyo nahiya pa ako doon sa kaklase ko. Hindi ko naman boyfriend yun. Kaibigan ko yun. Yung mama kasi namin mag-best friends. Kaya parang naging mag-best friends na rin kami. Mag-best friends kayo? Hindi nga namin kilala yung lalaking yun. Paano kayo naging mag-best friends? Basta mahabang kwento, sabi ko na lang. Please naman kapag nakita mo si Daniel, pakisabi naman na hindi ko boyfriend yun. At saka, bakit naman siya maaapektuhan kung boyfriend ko yun o hindi? Tanong ko. Hindi mo ba alam o sadyang manhid ka lang o nagmamanhid-manhiran ka talaga? Ano? Naguguluhan ako noon, Mama Mia. Beth, ewan ko Ewan ko kung hindi mo halata, pero gustong gusto ka ni Daniel. Alam mo ba yang si Daniel? Ang dami-daming babaeng nagkakandara pa dyan. Pati nga mga bakla dun sa aming lugar ay nagkakandara pa dyan sa kanya eh. Pero alam mo ba, tumino yan simula nung nakilala ka niya. Hindi na yan nakikita na kung sino-sinong babaeng inaangkas sa motor. Simula nung nakilala ka niya, ikaw na lang talaga lagi ang kaniyang angkas. Ewan ko pero kinilig ako dun. Kaya mas lalo ko tuloy pinilit yung kaibigan ko na sabihin kay Daniel na walang namamagitan sa amin ni Kevin. Na kaibigan ko lang ito kahit na ang totoo ay boyfriend ko naman si Kevin. Mama Mia, sa tuwing hinahawakan po ni Kevin ang kamay ko kapag magkasama kaming dalawa ay naiirita ako at pasimple ko yung binabawi mula sa kanya. Pero si Kevin ay naging persistent.
Lagi po siyang nandyan sa bahay namin. Lagi po niyang pinaparamdam sa akin na hindi siya mawawala at boyfriend na boyfriend talaga ang asta niya kapag magkasama kaming dalawa. Hanggang sa sinabi ko na sa kanya na wag siyang masyadong pahalata na boyfriend ko siya. Bakit naman? Ayaw mo bang malaman ng iba na boyfriend mo ko? Tanong niya. Hindi naman sa ganun, pero mas gusto ko kasi na tsaka na tayo maging official kapag 18 na tayo eh. Ewan ko Mama Mia, pero patong-patong na ang mga kasinungalingan ko noon. Nagsisinungaling ako kay Kevin at syempre nagsisinungaling din ako kay Daniel. At mula nga nung masabi ng kaibigan ko na kaibigan din ni Daniel sa kanya na hindi kami mag-boyfriend ni Kevin, ay bumabalik na ito sa pagsundo-sundo sa akin. Hanggang sa umamin na si Daniel sa akin Mama Mia. Inamin niya na matagal na niya akong gusto. Unang pagkakataon pa lang daw na nagkita kaming dalawa, ay nagustuhan na niya agad ako. Kaya hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinagot ko si Daniel kahit na kami na ni Kevin. In short, Mama Mia, namamangka po ako sa dalawang ilog nung mga panahon na yun. At dahil nga lalaking-lalaki itong si Daniel, Mama Mia, ay hindi ko po naiwasan na ibigay ang sarili ko sa kanya. Nangyari po yun isang araw na birthday nung kaklase ko na kaibigan din niya. Nasa isang beach resort kami namumurahin noon. Doon po nangyari ang lahat. Doon ko po ibinigay kay Daniel ang aking pagkababae. At hindi naman po ako nagsisi dahil lalaking-lalaki talaga si Daniel. At lalo pa siyang natuwa Mama Mia nung malaman niya na siya ang nakauna sa akin. Mas lalo po siyang ginanahan nung malaman niya na siya lang ang lalaking pinagbigyan ko ng aking pagkababae. At mula nga noon, paminsan-minsan ay nagka-cutting class na ako para lang pumunta ako sa tagpuan naming dalawa ni Daniel. At doon Mama Mia, paulit-ulit na may nangyayari sa aming dalawa. Hanggang sa isang hapon, hindi ko inaasahan na sinundo pala ako ni Kevin dun sa paaralan namin. Nalaman ko na lamang nung pag-uwi ko Mama Mia ay galit na galit ang nanay ko sa akin. Sinabi kasi ni Kevin sa kanya na hindi pala ako pumasok sa paaralan nung araw na yon. Intay nang intay daw sa akin si Kevin sa labas ng paaralan pero hindi niya ako nakita. Hanggang sa may nakita siyang kaklasiko na pamilyar sa kaniyang mukha dahil nakita niya ito nung minsan na umattend siya ng prom namin. At doon sinabi sa kanya ng kaklasiko na hindi ako pumasok nung araw na yon at sa mga ilan pang mga araw. Kaya nasampal talaga ako ng aking ina. Tinanong niya ako kung saan ako naggagagala. Doon ko inamin sa nanay ko ang totoo Mama Mia. Na hindi ko naman talaga gusto si Kevin. Hindi naman talaga siya ang mahal ko. May iba akong mahal si Daniel. Ano ba yung mahal-mahal na yan ha, Beth? Kung mahal ka talaga ng lalaking yan, hindi niya hahayaang masira ang kinabukasan mo. Bakit nagka-cutting class ka? Bakit hindi ka pumapasok para lang magipagkita sa lalaking yan? Huwag mong sabihin sa akin ha, na may nangyayari na sa inyong dalawa. Ano, sumagot ka? Sigaw ng mama ko nung yumuko lang ako. Ang landi mong bata ka, may nangyayari na nga sa inyo. Halos sabunutan ako noon ng mama ko, buti na lang at dumating ang papa ko at pinigilan niya ito. Kausapin mo yung anak mo. Binibigay na kung kani-kaninong lalaki ang pagkababae niya. Samantalang yung boyfriend niya na matino, mabait, mayaman. Yan kayo dahil mayaman? Sabi ko. Gusto ko lang ma-secure ang future mo, anak. Hindi, ma. Gusto mong ma-secure ang future mo. Umiyak ako noon, Mama Mia. Hanggang sa inamin ko na sa kanila ang totoo. Na nagdadalang tao ako. 3 buwan na kasi mula noon, Mama Mia, na may nangyayari sa aming dalawa ni Daniel. At na-delayed na rin ang menstruation ko.
Halos himatayin ang mama ko nung malaman niyang buntis ako, Mama Mia. Linano pa niya na dapat daw may mangyari sa aming dalawa ni Kevin para ito ang managot sa pinagbubuntis ko, pero ayoko. Ayoko talaga kay Kevin. Hanggang sa ako na mismo ang nagsabi kay Kevin ng totoo. Sorry Kevin, pero hindi talaga kita gusto eh. Sorry, pero nabuntis ako ng iba kong boyfriend. Mama Mia, galit na galit noon si Kevin. First time ko siyang nakitang nagdidilim ang kanyang mga mata sa sobrang galit. First time kong nakita ang galit na yun sa kanyang mukha. Hindi lang siya nagsalita, bagkus say lumabas siya ng bahay namin. At nung mga panahon na yun, siya po ang nag-drive ng kanyang sasakyan. Nadisgrasya po si Kevin, Mama Mia. Buti na lang at hindi siya napuruhan. Pero yun po ang naging mitya para masira ang matagal ng pagkakaibigan ng aming mga ina. Galit na galit ang nanay ni Kevin nung malaman niya ang totoong dahilan kung bakit nagpaharurot ng takbo si Kevin noon sa kanyang kotse. Hindi naman kasi ganun si Kevin. Malumanay po itong tao. Mahinahon at mahinhin. Kaya nga hindi ko siya gusto dahil pakiramdam ko mas mahinhin pa siya sa akin. Doon nagalit sa amin ang kaniyang mga magulang. Galit na galit din ang mama ko sa akin. Sinabi niya na ako lang daw ang sumira ng sarili kong kinabukasan. Pero wala na akong naging pakialam. Mas nangibabaw sa akin nung mga panahon na yon ang kasiyahan dahil Mama Mia, nakalaya na rin ako sa wakas sa kasunduan ng mga magulang namin ni Kevin. At dahil nga piling ko malaya na ako ay nakisama na ako kay Daniel, Mama Mia. Hindi na ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Hanggang 4th year high school lang ako nung mga panahon na yon dahil nga buntis na ako. Mama Mia, dun kami nakitira kina Daniel. Kung mahirap ang pamilya namin ay mas mahirap po ang pamilya ni na Daniel. Yung motor na gamit niya ay sa tsuhin niya lamang. Galit na galit ang kaniyang mga magulang nung dinala ko ni Daniel sa bahay nila. Ano ba naman yan, Daniel? Alam mo naman tong buhay natin. Isang kahig, isang tuka, tapos nagdagdag ka pa ng palamunin. Huwag kayong mag-alala, ma. Magtatrabaho na ako. Anong magtatrabaho? Hindi ka na mag-aaral? Hindi na po. Tsaka wala naman akong mapapala sa aral-aral na yan. Magtatrabaho na lang ako dahil bubuhayin ko ang mag-ina ko. Mag-ina? Oo ma, buntis si Beth. Kaya kailangan ko silang buhayin. Walang nagawa ang mga magulang ni Daniel, Mama Mia. Kahit na paulit-ulit pa nila akong paringgan dahil ang totoo niyan ay naiirita talaga ako sa bahay nila kaya hindi ako masyadong lumalabas ng kwarto. Si Daniel naman ay nagtatrabaho at umi-extra-extra bilang isang panday at kung minsan nga, Mama Mia, ay construction worker. Lumabas ka naman dito sa kwarto. Naiirita na raw sila mama sa'yo eh. Mas naiirita ako kapag nasa labas ako. Iniirapan ako ng mama mo. Sabi ko. Mama Mia, mahirap ang buhay. Isang kahig, isang tuka. Pero ginusto ko to eh. Kaya pinanindigan ko. Hanggang sa naging 2 na ang anak namin ni Daniel. Hanggang sa naging 3. Ang anak naming panganay ay babae. Ang sumunod ay lalaki tapos babae naman. Mama Mia, nung naging 3 na ang anak namin ay dun na nag-umpisa ang mga problema namin sa buhay ni Daniel. Dito na rin kasi siya nag-umpisang hindi na umuwi ng maaga. Hindi na nagsasabi sa akin kung saan siya pupunta. Dito na rin nag-umpisa ang pambababae niya. Kung ano-anong mga balita na dumadating sa akin. Na kesyo kung sino-sinong babae daw ang inaangkas ni Daniel sa hinihiram pa rin niyang motor sa tsuhin niya. Hanggang sa nagalit na nga ako't napuno na, kaya naman nasaktan ko si Daniel ng pisikal nung kami ay mag-away 2. Lumayas ka dito, Beth. Dalin mo yung mga anak mo. Lumayas ka dito ha. Yung nanay ko nga, kahit gaano kahirap ang buhay namin, hindi ako nagawang saktan. Ikaw pa? Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo, baka mapatulan kita kahit babae ka. Sabi ni Daniel. Mama Mia, nung makita kong seryoso nga siya sa pagpapalayas niya sa akin, dun po ako tumiklop. Nagmakaawa ako sa kanya na wag niya kaming paalisin pero huli na ang lahat.
Dahil gustong-gusto naman ng mga magulang ni Daniel na paalisin kami sa bahay na yon. Bitbit ang 3 kong mga anak ay bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko. Siyempre hindi rin sila natuwa. Nagalit din sila pero wala silang magawa dahil kahit pagbabalik-tarin man nila ang mundo ay anak pa rin nila ako at mga apo pa rin nila ang mga bitbit kong mga bata. Simula noon, Mama Mia, ay doon na ako tumira sa bahay ng mga magulang ko. Nagtrabaho din ako. Kung ano-anong trabaho ang ginawa ko para maitaguyod ang mga anak ko. Siyempre hindi pwedeng iasa ko na lang sa mga magulang ko ang mga gastusin ng aking mga anak. Pinuntahan ko naman si Daniel. Kinausap ko siya na kung pwede ay suportahan niya kahit konti lamang ang kanyang mga anak. Pero ang sabi niya, hindi na raw pwede dahil buntis na pala yung babae niya at yun na po ang bago niyang itinira dun sa bahay nila. Hindi kasi kami kasal ni Daniel, Mama Mia. Kaya ang totoo niyan, wala po akong habol. Yun po, sa mga panahon na yun, ang malaking pasakit sa mga babaeng binuntis lang pero hindi pinakasalan. Yung wala ka talagang magiging habol. Hindi katulad ngayon na may vow si Lona. Hindi katulad ngayon na may mga batas ng poprotekta sa mga single mother. Nung mga panahon kasi namin na noon, Mama Mia, ay wala pa. Nung panahon namin noon ay ikaw lang talaga mag-isa at nasa asawa lamang ang lahat ng karapatan. Kaya wala na rin akong nagawa. Hassle na rin naman kung dadalhin ko pa sa husgado ang lahat. Hindi naman po kasi kami mayaman kaya hindi ko afford, Mama Mia, na magkaso-kaso pa tapos yung oras ko ay maubos lamang doon. Kaya wala na akong nagawa kundi ang itaguyod ang aking mga anak. Hanggang sa lumaki na nga sila, Mama Mia. Sa tulong ng aking mga magulang ay napalaki ko naman ng maayos ang aking mga anak. Yung panganay ko po ay matalinong bata. Kaya naman nakakakuha siya ng scholarship kaya nakapag-aral po siya ng college. Kaya lang nung 2nd year college na siya ay bigla namang natanggal yung kanyang scholarship, Mama Mia. Huwag kang mag-alala, Ma. Meron namang magpapaaral sa akin eh. Talaga? Sino namang magpapaaral sa'yo? Wala na ang lolo't lola mo. Wala na tayong aasahan. Nung mga panahon kasi na yun ay halos magkasabay na kinuha ng Panginoon ang aking mga magulang. Yung mga kapatid ko naman ay may kanya-kanya ng pamilya kaya hindi ko na sila maaasahan. Siyempre, Mama Mia, laking pasalamat ko na lang na hindi na nakihati ang mga kapatid ko sa bahay ng mga magulang ko. Hinayaan na lang nila ako na tumira doon kasi ako naman daw ang walang asawa. Kaya ako na lang daw ang titira doon sa bahay namin. Yun ang malaki kong ipinagpapasalamat sa mga kapatid ko. Dahil hindi sila naging gahaman dun sa munting bahay na pamana sa amin ng aming mga magulang. Yung boyfriend ko po, sino ba yung boyfriend mo? Papuntahin mo dito. Siya ka na po, Ma. Busy kasi siya eh. Mama Mia, naging maayos naman ang buhay namin. Lalo pat yung boyfriend ng anak ko ay laging may padala na kung ano-ano. Nasa Maynila daw kasi ito at doon nakabase sa kanyang trabaho. Samantalang yung anak ko naman, Mama Mia, ang sabi niya ay mahal na mahal daw niya yung boyfriend niyang yun. Pero Mama, hindi ko alam kung matutuwa ka kapag ipapakilala ko na siya sa iyo eh. Anak, ano bang hindi matutuwa? Sinusuportahan ka niya. Tignan mo nga malapit ka ng graduate ng college. Sa bawat araw, buwan na dumadaan, Mama Mia, ay lagi naming napag-uusapan ng anak ko ang kaniyang boyfriend. Pero ni minsan ay hindi niya binanggit ang pangalan nito. Hindi rin ako nagtanong dahil ang gusto ko ay makilala ang lalaking ito. Binibuild up na ito ng anak ko sa akin. Pero kahit hindi niya gawin yon, nakikita ko naman na magandang impluwensya sa kaniyang boyfriend niya. At nung graduate nga ng college ang anak ko, ang sabi niya, Mama Mia, ay makikipagkilala na raw sa akin ang kaniyang boyfriend. Dahil pupunta daw ito at may gagawing munting salo-salo para sa naging graduation niya. At saka Ma, sa Maynila na nga pala din ako magtatrabaho. Kasi isasama niya ako dun sa pinagtatrabahuan niya. May nag-aantay na po sa aking posisyon doon.
Sigurado ka ba dyan, anak? Kilalang kilala mo na ba talaga yung boyfriend mo? Oo naman, ma. Matagal na kaming dalawa eh. At saka, alam ko naman na mahal niya ako. At mahal na mahal ko rin naman siya. Habang papalapit ng papalapit ang araw na makikipagkilala na ako sa boyfriend ng anak ko ay kinakabahan na ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang i-expect ko. Isa pa sa tanging kaba ko ay bakit bigla-bigla niyang kukunin sa akin ang anak ko pagkatapos nitong graduate. Hanggang sa dumating na nga ang araw kung saan may munti kaming celebration sa isang conference hall ng isang restaurant doon malapit sa amin. Gano'n na lang ang gulat ko nung mapagtanto kong sino ang boyfriend ng anak ko. Walang iba, Mama Mia. Walang iba kundi ang lalaking sinaktan ko noon. Walang iba kundi ang lalaking muntik nang mamatay dahil sa niloko ko siya. Si Kevin, Mama Mia. Tulad ko ay nagulat din si Kevin. Ikaw? Ikaw ang ina ni Chelsea? Magkakilala kayo? Oo, magkababata kami, sabi ni Kevin sa anak ko. Ito nga ang dahilan, ma, kung bakit ako nag-alangan na ipakilala siya sa iyo eh. Kasi mas matanda siya sa iyo ng halos 3 taon. Kaya nga hindi ko siya pinakilala simula nung naging kami. Natatakot kasi ako, ma, na hindi mo siya matanggap. Hindi talaga. Hindi pwede, sabi ko. At bakit naman hindi pwede? Nagmamahala naman kaming dalawa ni Chelsea. Sagot naman ni Kevin. Ang tanda-tanda mo na para sa anak ko, Kevin. At ano to? Bakit anak ko pa? Unang-una sa lahat, Beth, hindi ko alam na anak mo siya. Pangalawa, mahal ko si Chelsea. Mahal na mahal ko siya. Mama Mia, nagmatigas ako nun. Sabi kong hindi talaga pwede. Pero, mas naging matigas ang ulo ng anak ko. Siguro nga, Mama Mia, ay mana talaga sa akin si Chelsea. Matigas ang ulo ko tapos matigas pa ang ulo ng tatay niyang si Daniel kaya pihadong matigas na matigas talaga ang ulo ng anak ko. Hindi ito pumayag nang sabihin kong hiwalayan niya si Kevin. Dahil ang sabi niya, bukod sa malaki talaga ang utang na loob niya kay Kevin dahil ito ang dahilan kung bakit siya nakapagtapos ng pag-aaral, ay mahal na mahal daw niya ito. Hanggang sa nagising na lang ako isang umaga. Wala na ang mga gamit ni Chelsea sa bahay namin. Mayroon na lang siyang isang sulat na iniwan sa akin. Ang sabi niya, sumama na raw siya kay Kevin papuntang Maynila at doon na raw siya magtatrabaho. Huwag daw akong mag-alala dahil hindi naman niya kinakalimutan ang responsibilidad niya sa aming pamilya. At sabi pa niya, Mama Mia, hindi naman daw niya kakalimutan ang mga pangako niya noon sa akin na kapag nakapagtapos siya ay tutulungan niya ako sa mga gastusin namin pati na rin sa pag-aaral ng mga nakababata niyang kapatid. At yun nga ang nangyari. Nagpapadala po ng pera sa akin ang anak kong si Chelsea. Lagi ko po siyang kinakamusta sa text. Meron na kasing cellphone nung mga panahon na yon. Mama Mia, kahit anong pilit ko na sabihin kay Chelsea na hiwalayan niya si Kevin ay hindi niya ginawa. Hindi ko ka rin kasi maamin-amin sa anak ko ang tungkol sa naging relasyon namin noon ni Kevin. Hindi ko maamin sa kanya na naging boyfriend ko noon ang boyfriend niya. Na niloko ko noon sa relasyon naming dalawa si Kevin. Kaya sa tuwing nagtatanong siya sa akin kung bakit ay wala akong ibang mabigay na rason kundi ang agwat ng kanilang edad. Mama, millennium na po. Hindi na uso yung mga edad-edad na ganyan. Alam mo bang mas maganda kapag mas matanda yung lalaki? Kasi alam mong aalagaan ka talaga? Laging sagot sa akin ng anak ko. Hanggang sa wala na rin akong nagawa, Mama Mia. Isang araw ay sinabi na lang sa akin ng anak ko through text na magpapakasal na raw silang dalawa ni Kevin dahil buntis siya sa anak nito. Lingid sa kaalaman ko ay nagsasama na pala sila sa iisang bubong doon sa Maynila. Kaya wala akong nagawa.
Naikasal nga silang dalawa. Ayoko naman na maging disgrasyada ang anak ko katulad sa akin. Alam ko kasi Mama Mia na wala talagang karapatan ang mga hindi kasal. Kaya naman, mas inuna ko talaga na mapakasal silang dalawa. At nung nagpakasal na nga silang dalawa ay hindi ko pa rin lubusang matanggap si Kevin. Siyempre hindi siya nagmamama sa akin. Bakit naman siya magmamama 3 taon nga ang tanda niya sa akin. Hanggang sa nung malapit ng manganak, si Chelsea Mama Mia ay tinawagan niya ako. Kung pwede ko raw ba siyang samahan sa bahay nila. Kasi si Kevin daw, madalas ay nag-overtime sa trabaho. Bukod kasi sa trabaho Mama Mia ay may sarili pa itong negosyong inaasikaso. Yung negosyong ipinamana sa kanya ng kaniyang mga magulang. Siya nga pala tulad ko ay naging ulila na rin sa mga magulang si Kevin noon. Kaya wala nang naging hadlang sa pagmamahalan nilang dalawa ni Chelsea kundi ako na lang. Mama Mia, nung pumunta ako sa bahay ni na Kevin at Chelsea ay dun ko nakita ang layo ng agwat ng aming estado sa buhay ng aking anak. Mama Mia, dun ko nalaman na may sariling kotse na ang anak ko. Bukod doon ay may mga mamahalin na siyang mga gamit. Bags, sapatos, kung ano-ano pa, mga damit at kung ano-ano pa talaga. Tapos Mama Mia, napakarangya po ng kanilang bahay. Malaki yon. Meron pa silang 3 mga kasambahay. Bukod doon ay napakalaki din ng kwarto nila. At yung walk-in closet ni Chelsea ay parang yun talagang nakikita mo sa mga artista at mga mayayamang kilalang personalidad. Hindi ko akalain Mama Mia na sa ilang araw na pagsistay ko doon sa bahay nila, unti-unti ay nakaramdam ako ng inggit sa anak ko. Unti-unti ay naiisip ko, sana ako yung tumatamasa ng ganito. Kung hindi ko sana sinuway noon ang mga magulang ko, kung hindi ko sana ipinaglaban noon ang nararamdaman ko sa walang hiyang Daniel na yon na niloko lang ako, siguro ako ang nagbubuhay Reyna ngayon. Siguro ako ang maraming sapatos ngayon, may sariling kotse, at hindi ang anak ko. Ewan ko ba, pero pinipilit ko namang tanggalin ang isiping yon sa aking puso at diwa. Pero hindi ko talaga magawa, Mama Mia. May mga pagkakataon talaga na secretly, hinihiling ko na sana ako na lang ang merong ganitong uri ng pamumuhay. Sana ako na lang ang nagbubuhay Reyna dito sa Maynila. Sana ako na lang ang walang inaalalang gastos. Sana ako na lang ang walang inaalalang mga hugasin, labahin at kung ano-ano pang mga gawain dahil merong mga taong gumagawa noon para sa akin. Mama Mia, ang totoo niyan, unti-unti pong lumalago ang inggit at selos na nararamdaman ko sa anak ko. Hanggang sa nakapanganak na nga ito, cesarean po ang naging procedure ng panganganak ni Chelsea. Dahil masyado raw pong malaki yung bata at hindi po kakayanin ni Chelsea na ipanganak yun ng normal. Kaya naging cesarean operation po yun. At dahil doon ay mas nangangailangan si Chelsea ng aking pag-aalaga. Kaya mas lalo akong tumagal dun sa bahay nila. Pero Mama Mia, ito po ang naging resulta ng pagtatagal ko doon sa kanilang tahanan. Unti-unti po ay napapalapit kami ni Kevin sa isa't isa. Dahil nga po, cesarean operation itong si Chelsea ay hindi siya halos makabangon sa araw-araw. Kaya ako ang nag-aalaga ng kanyang anak. Nung minsan, pinapainitan ko yung bata sa labas, ay dumating si Kevin. Ayos parang nanay na nanay ka dyan sa apo mo, sabi niya. Si Chelsea kasi hindi pa makalakad masyado kaya ako na muna. Kung nagkatuluyan kaya tayo, ganito din kaya ang eksena natin bawat umaga? Kung nagkaanak tayong dalawa? Nagulat ako sa tanong na yun ni Kevin, Mama Mia. Hindi ko inasahan yun mula sa kanya. Siguro, sagot ko rin. Ang saya siguro, ano? Ang saya siguro kung hindi mo ko niloko.
Bago pa ako makasagot ay nakapasok na sa loob si Kevin. Mama Mia, mula sa araw na yun ay ganun ang usapan namin kapag walang nakakarinig sa aming dalawa. Pinag-uusapan namin ang nakaraan. Hanggang sa nakahingi na rin ako ng tawad sa kanya. Patawarin mo ko. Hindi kasi talaga kita gusto noon eh. Kasi naman ang lampa-lampa mo. Sabi ko sa kanya sabay pagbibiro nung malaman kong medyo gumaan na ang loob niya sa akin at napapatawad na niya ako. Nagtatawanan na kaming dalawa. Anong sabi mo? Hindi mo ako gusto noon? Ngayon kaya, baka gusto mo na ako. Nagulat ako sa tanong niya, Mama Mia. Nilingon ko siya. Pagkatapos ay tinitigan ko siya. Biro lang yun, ano ba? Bawi niya sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay binawi niya sa akin ang karga-karga kong anak nila ng anak ko. Tapos pumasok siya sa loob ng kwarto nila ni Chelsea. Ako ay naiwang nakatulala. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano ang dapat kong maramdaman nung mga panahon na yon. Pero ang totoo, nakaramdam ako ng kirot at nakaramdam ako ng kilig. Doon ko na-realize, ibang-iba na pala si Kevin ngayon. Hindi na siya ang Kevin na dati ay lampa. Hindi na siya ang Kevin na dati ay payat. Hindi na siya ang Kevin na dati ay hindi ko gusto. Ngayon, Mama Mia, siya na po ang Kevin na parang makikita mo sa mga romance novel. Gwapo, medyo may edad na, pero gwapo pa rin. Matangkad, matangos ang ilong, magandang pangangatawan at malapad na malapad ang dibdib. Mga dibdib na kung yayakapin ka siguro, mararamdaman mo na secure ka at walang pwedeng manakit sa'yo sa mundo. Pilit kong iwinawaglit ang atraksyon na nararamdaman ko nung mga panahon na yon kay Kevin. Pero habang iwinawaglit ko yun, Mama Mia, ay mas lalo naman itong lumalala. Lalo pat mas lapit ng lapit sa akin si Kevin kapag kaming dalawa na lang. Isang linggong araw yon, wala ang kanilang mga kasambahay dahil sabay-sabay itong lahat na nag-day off. Pinayagan naman ito ni Kevin dahil ang sabi niya ay nandun naman siya. Meron kasing isang celebration yung isang pamilya nung kasambahay nila. At invited yung dalawa pa nilang kasambahay, kaya sabay-sabay ang mga ito na nag-day off nung araw na yon. O siya, sige, mag-ingat kayo, ako nang bahala dito, sabi ni Kevin. Mama Mia, nung panahon na yon, ang anak ko naman ay nasa loob lang ng kaniyang kwarto. Nakakatayo naman na siya pero kumikirot pa rin daw ang may tahibanda sa kaniyang tiyan, kaya hindi pa ito masyadong nagkikikilos. Sinabihan ito ni Kevin na doon na lamang sa kwarto at dadalhan na lang namin ng makakain. Yun nga ang ginawa namin. Pinakain muna namin si Chelsea. Pagkatapos nitong kumain ay kinuha namin ang bata. Pinagpahinga namin si Chelsea at tsaka kaming dalawa ni Kevin ay lumabas. Mama Mia, sabay kaming kumain ng agahan noon ni Kevin. Karga-karga ko ang anak nilang dalawa ni Chelsea. Ilagay mo muna si baby sa kanyang crib para maging maayos naman ang pagkain mo, sabi niya. Nasinunod ko naman. Habang kumakain kaming dalawa ay kung ano-anong kwentuhan ang aming pinag-usapan tungkol sa aming mga ina, tungkol sa aming nakaraan. Pero Mama Mia, ang hindi ko inasahan ay ang paglapit sa akin ni Kevin. Pagkatapos ang paghalik niya sa aking mga labi na hindi ko na napigilan. Oo, Mama Mia. Naghalikan kami nung mga panahon na yon ng ex-boyfriend ko na manugang ko na. Grabe ang naging halikan na yon. Nung mga panahon na naging kami ni Kevin, kahit kailan ay hindi kami nagkaroon ng halikan na ganon. Kasi naman ayoko talaga sa kanya noon eh. Kaya smack-smack lang ang kanyang halik. Kadalasan ay sa pisngi pa. Pero first time ito ngayon. At dahil siguro sa matagal nang walang nagpapala ng katawan ko. Dahil siguro sa matagal ng panahon na walang humihimas sa akin, ay kung anong kilabot at kilig ang naramdaman ko ng magkasabay nung hinawakan na ni Kevin ang mga masiselang bahagi ng aking katawan.
Wala na akong nagawa nung mga panahon na yun, Mama Mia, kundi ang magpatianod sa init at tukso na aking nararamdaman. Wala na akong naging mahalaga pa sa akin noon, kundi ang mga halik na yon, ang mga yakap na yon. Hanggang sa tuluyan na nga na may nangyari sa aming dalawa dun mismo sa kusina nilang mag-asawa. Mama Mia, naulit ang pangyayaring yon. Tuwing gabi, tuwing tulog na ang lahat, ay kumakatok sa kwartong tinutuluyan ko si Kevin. Pinapapasok ko naman siya, Mama Mia. At ang kwarto na yun ang tanging naging saksi sa mga maiinit na gabi na pinagsasaluhan naming dalawa ng manugang ko. Ng dati kong boyfriend. Hindi ko alam na ganun pala kagaling si Kevin magpaligaya ng babae. Doon ko naisip, napakaswerte talaga ng anak ko. Bukod kasi sa mayaman, bukod kasi sa gwapo at responsable, ay napakagaling din sa kama ni Kevin. Kumbaga, complete package na. Package deal na ang napangasawa ni Chelsea. Unti-unti ay nakakaramdam ako ng ligaya. Lalo pa't Mama Mia, pinapaligaya ako ni Kevin sa halos gabi-gabi na magkaniig kaming dalawa. Binibigay na rin sa akin ni Kevin ang mga luho na dapat ay para lamang kay Chelsea. Inibigyan na niya ako ng mga mamahaling alahas, mamahaling sapatos. Ma, ang gara niyang alahas mo ah. San ba galing yung kwintas mo? San ka nakabili niyan? Tanong ni Chelsea. Bigay ko sa mama mo yan, Han, bilang pasasalamat sa pag-aalaga niya sa'yo at sa pag-aalaga ng anak natin. Pati na rin sa pag-aalaga sa akin. Makahulugang sabi ni Kevin na pinandilatan ko siya ng mata at baka mahuli pa kami ng asawa niya. Oo nga, buti naman Han at naisip mo yon. Inosente namang sagot ng anak ko. Hanggang sa Mama Mia, habang lumilipas ang panahon, habang lumilipas ang mga araw, ay nagtataka na si Chelsea kung bakit hindi pa raw ako umuwi sa bahay namin. Baka hinahanap ka na ng mga kapatid ko, Ma. Ayos na ako, kaya ko ng alagaan ng anak ko. At saka may kinukuha na rin akong yaya eh. Bakit ka pa kukuha ng ibang yaya eh, nandito naman ang mama mo. Magaling mag-alaga. Kasi po, ang mga kapatid ko doon, walang nag-aalaga sa kanila. Baka napariwara na yung mga yun, lalo na yung sumunod sa akin na lalaki. Mama Mia, naisip ko, mas lalong magiging madali ang pagkakabuko naming dalawa ni Kevin kapag nasa loob kami ng pamamahay nila. Kaya naman, nung gabi na yon habang natutulog ako na pumasok si Kevin sa kwarto ko, matapos kaming magniig at magpaligaya ng katawan ng isa't isa, ay sinabihan ko siyang uuwi na ako sa bahay namin. Magkikita na lang kami sa labas o di kaya ay dumalaw siya doon kapag wala ang mga anak ko. In short, Mama Mia, nagkaroon na talaga kami ng secret affair ni Kevin, ng asawa ng anak ko. At yun nga ang nangyayari. Nagkikita kami ng palihim. Nag-check-in kami sa isang motel. Motel lang, Mama Mia, dahil kapag hotel ay may mga nakakakilala po kay Kevin. At syempre mahirap na. Baka may makapagsumbong pa kay Chelsea. Pero sabi nga nila, kahit gaano ka pa kagaling magtago, ang sikretong itinatago mo lalo na kapag mabaho at marumi, ay naaamoy at maaamoy talaga ito. Mama Mia, isang araw palabas kami ng motel, ay bigla na lang po naming nakasalubong sa may hallway ang anak kong lalaki, kasama ang isang babae. Gulat na gulat siya, Mama Mia. Kuya Kevin? Mama? Sasabihin ko pa lamang na magpapaliwanag ako nung bigla niyang sinugod ng suntok si Kevin. Si Kevin naman ay hindi lumaban. Tumama sa kanya ang 3 magkakasunod na suntok ng anak ko sa kanyang mukha. Pilit kong pinipigilan ng anak ko, pero umalis siya. Sinabihan niya akong nakakadiri ako. Asawa pa raw talaga ng ate niya.
Akala ko dahil po protektahan niya ang pamilya namin ay hindi yun makakarating kay Chelsea. Pero Mama Mia, nakarating yun sa anak ko. Pinuntahan niya ako sa bahay. Mama Mia, sinugod ako ng anak ko. At napakasakit marinig mula sa kanyang mga salitang malandi, kabit. Mas masakit pala siguro kapag narinig mo yun mula sa iyong anak, Mama Mia. Na matindi ang naging pag-aaway namin noon, na naging tampulan pa ng chismis ng mga kapitbahay. Ako naman ay halos wala ng mukhang maiharap dun sa aming lugar. Pero matapos lamang ang halos 3 araw ay tumawag sa akin si Kevin. Lumayas na si Chelsea. Dito ka na sa bahay. Halika na at magsama na tayo. Mama Mia, nung mga panahon na yon ay nagdadalawang isip pa ako. Hindi ko pa alam kung dapat ba na sumama ako dun kay Kevin. Kasi ang totoo ay naiisip ko pa rin ang mga anak ko. Kaya lang kahit anong paulit-ulit na paghingi ko ng tawad sa 2 kong anak ay hindi nila ako pinakinggan. Si Chelsea din naman ay cannot be reached na ang kanyang cellphone. Bitbit niya ang anak nilang 2 ni Kevin. Hanggang sa napagtanto ko, wala na nga sigurong kapatawaran ang ginawa ko. Hindi na nga siguro ako magagawang patawarin ng anak ko. Kaya might as well na i-enjoy ko na lang ang mga nagiging bunga ng aking mga naging desisyon. Alam ko, oo, galit na galit kayo ngayon. Lalong-lalo na yung mga nakikinig sa inyo ngayon, Mama Mia. Pero mas nangibabaw sa akin nung mga panahon na yun ang inggit at selos. Mas gusto kong maranasan kung ano ang nararanasang marangyang buhay ng aking anak. Naisip ko naman noon na kami naman talaga ni Kevin ang nauna sa isa't isa. Kaya siguro mas nararapat naman ako sa mga karangyaang tinatamasa ni Chelsea. At dahil hindi na nga ako kinakausap ng mga anak ko, ay napagdesisyonan kong makisama na nga kay Kevin. Bitbit ang mga gamit ko ay umalis ako sa bahay namin at pumunta ako dun sa bahay ni Kevin, Mama Mia. Nagulat ang mga kasambahay nung makita nila ako. At mas lalo pa silang nagulat nung dumiretso ako sa master's bedroom dahil yun na ang magiging kwarto ko mula sa araw na yon. Yung malaking walk-in closet ni Chelsea, ako na ang gagamit nun. Mama Mia, base sa tinginan sa akin ng mga kasambahay, alam kong pinagchichismisan nila ako. Alam kong hinuhusga nila ako pero wala akong pakialam. Kinausap ko sila. Simula sa araw na to, ako na ang amo ninyo. Kaya kung may gusto kayong sabihin o pagchichismisan nyo ko, siguraduhin nyo lang na hindi ko maririnig. Dahil kapag narinig ko ang mga yon, masesesante kayo kahit matagal na kayo sa bahay na ito. Naiintindihan nyo ba? Tango lamang ang naging sagot ng 3 kasambahay ni Kevin. At mula nga sa araw na yon ay nagpiling reyna na ako sa bahay na yon. Binili ako at pinag-shopping ako ni Kevin ng kung ano-ano. Mga alahas, damit, sapatos. At syempre Mama Mia, gusto din niya na matuto raw akong mag-drive. Kaya lang siguro matanda na ako para mag-practice pang mag-drive. Kaya hindi ko talaga magawa-gawang matuto. Hanggang sa sinadjust ko na lang sa kanya kung bakit hindi niya ako bigyan ng driver. Pero sabi niya hindi daw. Siya na lang daw ang sasama sa akin kung may gusto akong puntahan. Huwag na lang daw akong umalis ng bahay nang hindi siya kasama. Nung una ay ayos lang naman sa akin yon. Nung una ay masaya pa naman ako. Lalo pa kapag tinatamasa ko ang karangyaan na meron ako. Lalo pa kapag monthly allowance ko na at nakikita ko na ang halos 6-digit figure na nilalagay ni Kevin sa bank account ko kahit na hindi ko naman kailangan. Hinahayaan ko na lang siya. Pero Mama Mia, may kapalit pala talaga lahat ng bagay. Lahat pala ng karangyaan na tinatamasa mo ay meron pala talagang kapalit na halaga. Ang hindi ko alam, secretly Mama Mia, ay meron palang iniinda na sakit ang anak ko. Ang sakit ng pagiging babaero ni Kevin.
Siguro mga maglilimang buwan na nagsasama kaming dalawa ni Kevin nung madiskubre ko na ang dami-dami pala niyang babae. Nakita ko yun, Mama Mia, nung minsan na nakabukas ang kanyang laptop at nakalagay ito sa kama namin. Isasara ko na sana ito at ilalagay na sa tamang lagayan dahil hihiga ako nung biglang may nag-pop up na message. Nakita ko doon, Mama Mia, mensahe ng isang babae. Isang babae na voluptuous ang katawan. Malaki ang hinaharap at malaki ang likuran. Sexy kung iisipin ng mga kalalakihan. Honey, anong oras ba tayo magsha-shopping mamaya? Yun ang tanong niya. Sakto naman na matapos kong basahin yun ay lumabas si Kevin mula sa banyo namin. Sino to, Kevin? Sino tong honey? At ano to, magsha-shopping kayo mamaya? Kaya ba hindi mo ako masasamahan mamaya? Ano bang ginagawa mo dyan, Beth? At bakit pinapakailaman mo yung mga pribado kong mga gamit, ha? Mama Mia, nag-away kami nung araw na yon. Kinumpronta ko siya. Pero ang sabi niya, wala daw akong pakialam. Hindi man lang niya dininay ang pagkakaroon niya ng ibang babae. Bagkus, Mama Mia, sinabihan niya ako na wag akong makialam. Na wag akong pakialamera sa mga personal niyang gamit. Alam mo bang yan din ang pinag-aawayan namin ng anak mo? Pareho kayong mag-ina, masyadong pakialamera. Kung ayaw mong matulad sa anak mo na nasasaktan dahil masyadong pakialamera, pwede ba? Huwag kang makialam. Hayaan mo ko. So ano to, Kevin? Binahay mo ko dito pagkatapos kung kani-kaninong babae ka pala pumupunta? Bakit? Hindi pa ba ako sapat? Bakit ka magiging sapat para sa akin, Beth? Hindi nga naging sapat si Chelsea. Mas bata at mas sexy sa'yo. Mas magaling pa. Paano ka magiging sapat sa akin? Aber? At isa pa, huwag kang umasta na parang asawa ko. Hindi kita asawa, uulitin ko lang sa'yo. At kung ayaw mo na, kung hindi mo na kaya, bukas ang pintuan ng bahay na to para umalis ka. Pero sa pag-alis mo, wala kang dadalhin kahit isang gamit mula dito. Sapat na siguro yung mga dinedeposito ko sa yung pera, hindi ba? Sapat na siguro yun para sa serbisyo mo. Mama Mia, sa galit ko ay nasampal ko si Kevin. Ang ikinagulat ko lamang ay nung nasampal ko siya ay sinampal din niya ako. Malakas ang sampal na yon. Halos tumilapon ako sa kama namin nung masampal niya ako. Naiyak ako sa sobrang sapdi ng aking pisngi. Hawak-hawak ko ang pisnging yon tapos naiiyak ako na tinitigan siya. Akala ko ay magsisisi siya. Akala ko ay magsusorry siya pero hindi pala. Mama Mia, mas lalo pa niya akong minata. Wala raw akong karapatan. Kahit umuwi siya o hindi dahil bahay niya yon. Kahit sino pa ang dalhin niya, wala din daw akong karapatang magreklamo. At mula nga noong nadiskubre ko na may iba pa siyang mga babae, ay hindi na nagtago sa akin si Kevin. Wala na siyang ka-effort na magtago sa akin tungkol sa mga nagiging affairs niya. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang may dinalang babae dun sa bahay. Dito muna sa atin matutulog si Nikki ng ilang oras, ng ilang araw. Dun siya sa dati mong kwarto. Sino ka? Bakit ka pumupunta dito? Kevin? Sino ba to? Huwag mong sabihing isa din to sa mga babae mo. Well, magkaedad naman kayo. Iba ka talaga, no? Iba't ibang type mo. May bata, may masyonda, at meron ding, ewan ko ba? Hindi ko alam na kung ano lang type mo eh. Ang importante lang naman sa akin, na tutuparin mo yung pangako mo sa akin, ha? Mag-Hong Kong tayo next month. Mama Mia, para akong tau-tauhan sa bahay na yon. Buti pa siguro ang mga kasambahay ay alam kung saan nagpupunta si Kevin. Buti pa ang mga kasambahay ay maraming alam tungkol sa kanya. Eh ako na kinakasama niya, walang karapatang magreklamo.
walang karapatang mangialam. Naulit pa ng naulit ang bagay na yon. Hindi lang iisang babae ang dinadala niya doon sa bahay niya. At sa tuwing nagrereklamo ako ay nasasaktan ako. Hindi lang sa salita, kundi maging pisikal, Mama Mia. Lagi niyang pinapamukha sa akin na hindi niya ako asawa, na wala akong karapatang magreklamo. Kung gusto ko raw ay lumayas ako. Hanggang sa isang araw, hindi ko na rin nakayanan ng lahat. Kaya umalis na rin ako sa bahay ni Kevin. Akala ko, Mama Mia, ay susuyuin niya ako. Akala ko kasi, nung unang may nangyari sa amin, ay noon na-realize ni Kevin na mahal pa rin niya ako. Akala ko kasi kaya siya pumatol sa akin, kaya kami nagkaroon ng sekretong relasyon kahit asawa na niya ang anak ko, ay dahil ako pa rin ang tinitibok ng puso niya. Hindi pala ganun yun, Mama Mia. Siguro ginawa lang yun ni Kevin para masatisfy ang ego niya. Para masabi niyang siya pa rin ang nagwagi sa aming dalawa. Masakit. Nasaktan talaga ako. Pero wala na akong magagawa. Mama Mia, mag-6 na buwan na po mula nung umalis ako sa poder ni Kevin. Nakauwi na po ako ngayon sa bahay namin pero wala na rin akong kasamang mga anak dito. Yung isa kong anak ay nagtrabaho na rin sa Maynila. Sinama niya ang bunso niyang kapatid dahil dun na rin ito nag-aaral. Nagpapadala pa rin naman ako ng pera sa kanila pero hindi na nila masyadong tinatanggap. Mama Mia, masakit. Nasasaktan ako. Dahil sa ginawa kong pagpapadala ng inggit na nararamdaman ko at kapusukan ng katawan ko, ay nasira ko ang pamilya namin. Nasira ko ang respeto sa akin ng mga anak ko. Nasira ko ang relasyon ko sa mga anak ko. At nasira ko rin ang kasal ng anak kong si Chelsea. Siguro, Mama Mia, ganun talaga ang pinagdadaanan ni Chelsea sa kamay ni Kevin. Hindi ko alam kung nasaan na ngayon ang anak ko. Paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa 2 ko pang mga anak na nakukontak ko, pero ang sabi nila hindi daw sa kanila ako dapat humingi ng tawad kundi sa ate nila. Pero paano ko ba yun gagawin? Hindi ko alam kung nasaan si Chelsea. Nung tinanong ko si Kevin kung nasaan si Chelsea, kung may alam ba siya, ang sabi niya wala. Basta, pinapadalhan na lang daw niya ng pera si Chelsea sa bank account nito. Hindi niya alam kung ginagalaw yun ni Chelsea o hindi. Basta ang alam niya ay pinapadalhan niya ito para siguro makaiwas na rin sa konsensya niya. Para siguro masabi niya na responsable pa rin siyang asawa at ama dahil nakakapag-provide pa siya sa kanyang mag-ina. Chelsea, kung nasaan ka man ngayon, anak, alam kong hindi mga tunay na pangalan ang binanggit ko dito sa aking kwento, pero alam ko na kapag narinig mo ito ay malalaman mong tayo, pamilya natin ang nasa loob ng kwentong to. Kung nasaan ka man, Chelsea, sana mapatawad mo na ang mama. Sana mapagbigyan mo ako ng pagkakataon. Nagpadala ako sa labis na inggit sa marangyang buhay na meron ka. Hindi ko nakikita na sa likod ng karangyaan yun ay meron palang nakatagong madilim na sikreto. Patawarin mo ko, anak. Sana mapatawad mo ko sa ginawa ko sa'yo. Sana dumating ang araw na magpakita ka ulit sa akin kasama ng apo ko. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Alam ko po at tanggap ko po kung may mga mababasa man akong hindi magaganda na mga komento mula sa iba dito sa comment section ng video kong ito. Tatanggapin ko po yun dahil alam ko po na malaking pagkakamali po talaga ang lahat ng nagawa ko sa buhay ko. Si Daniel, Mama Mia, ang huling balita ko ay ikinasal na siya dun sa kanyang ipinalit sa akin. Hindi ko alam kung nalaman niya ang tungkol sa ginawa ko sa anak naming 2. Ang tungkol sa pagtraidor ko sa anak namin na si Chelsea. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat kung sakali mang mapili niyo itong kwento ko na i-ere sa inyong programa. Humihingi ng dasal at tulong, Beth. Nako, Beth, marami-rami na rin tayong mga naririnig na kwento na may mga ina talaga na iniisip ang sarili nilang kapakanan
bago ang kanilang mga anak. Well, karamihan sa mga ina, inuuna talaga ang mga anak nila, no? Pero may mga mangilan-ngilan na mga ina na ganito, katulad ni Beth, nagpalamon sa envy, sa inggit na kaniyang naramdaman sa buhay at karangyaan na tinatamasa ng kaniyang anak. Sana naman, Beth, sana naman, naka-learn ka na talaga ng lesson mula dito sa iyong kwento. Kung hindi ka man mapatawad ni Chelsea ngayon, hindi ko rin siya masisisi. Pero dahil ikaw ang nagkamali, ikaw ang mag-effort. Hanapin mo si Chelsea. Harap-harapan kang humingi ng tawad sa kanya. Kung maaari, lumuhod ka sa harapan niya, gawin mo. Dahil ang totoo, napakalaki talaga ng naging kasalanan mo sa anak mo. Pero naniniwala din naman ako na time and God heals all wounds. Darating din ang panahon na magiging maayos din ang lahat. Sa ngayon, you face the consequences na nangyari dahil sa mga desisyon at pagkakamaling ginawa mo. Maraming salamat dahil i-share mo dito sa ating programa ang naging kwento ninyong dalawa o tatlo ni Kevin at Chelsea. Kung kayo na nanonood ngayon, kung medyo na-trigger kayo nitong ating kwento, please share and like this video. Pagkatapos ay i-click nyo na rin ang notification bell kung nakapag-subscribe na kayo. Kung hindi pa, subscribe muna. Huwag kalimutan po na i-like at i-follow din ang ating mga social media accounts. Meron akong Instagram, Thread. Ayan, meron akong Thread. Tapos, meron din akong TikTok and Facebook. Mama Mia CDO po. Pagkatapos, kung meron kayong gustong ipadala na kwento dito sa atin at ikwento para mapagkunan ng aral, kainisan o mapaghugutan ng inspirasyon ng ating mga tagapakinig, email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.